As a Philippines, walang pondo eh. Okay. Walang pondo. I'm willing to go to you. Mas hindi ako included doon. Pakulong niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Okay, now do you Right now, have the any proof? ICI, I dare the ICI to go to Ilocos Norte. Then, doon sa sinasabi nila na project ng sa truck, lahat imbisigan nila. Presidente ng labor group sa Pilipinas, mga kadonatics, nagsalita na hindi na sila makatiis, binanatan ang ICI. Paano naman kasi, mga kadonatics, ikaw yung presidente. Sa iyong administration, yung grabe yung korupsyon, ikaw ang nag-sign sa pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Tapos si Martin Romualdez na pinsan mo ay tinuturo ng lahat ng mga witnesses. Tapos ikaw yung nagbuo ng grupo na mag-imbestiga sa korupsyon na yan. Saan ang dignidad, mga kadonatics? Ay nako, wala talaga, di ba? Eto, mga kadonatics, panoorin natin. Yung binuong independent commission for infrastructure, hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima Tama. ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na ang nag-appoint. Hindi independent ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ng labor leader at dating senatorial candidate na si Leo D. Guzman sa mga isinasagawang investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Sa isinagawang pagpupulong kanina ng Artikulo 11, kung saan kabilang ang 10 magkakaibang grupo na laban sa korupsyon. Sinabi ng mga ito na dahil appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila ng mga ito ang makakasuhan at mayroong whitewash na mangyayari. Lumalabas yung klarong manipulasyon kung para pagtakpan o i-manage yung takbo ng investigasyon hinggil sa korupsyon. Ayaw nila maging transparent at sila lamang ang gusto makaalam ng investigasyon. Ayon naman kay Attorney Lucas Espiritu, National President ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, scripted umano ang nangyayari at tutol din sila sa panawagan ni ICI Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin na wag nang magsagawa ng kilos protesta ang mga Pilipino. Dapat magtuloy ang protesta. Dahil kung nagpatali tayo ng kamay sa mga sinasabi ni Rodolfo Azurin ng institutional action na wala namang institutional action, if at all we have failed institutions taken hostage by our dynasty, kung walang public pressure, walang protesta, walang direktang intervensyon sa taong bayan, mauhulog lang tayo sa mga malasarswela na pekeng mga address dito sa issue ng korupsyon. Nako, gusto na ipahinto yung rally-rally, mga kadonatics. Para sa akin lang kasi, yung rally-rally na yan is to remind the president na wala na siyang magandang ginawa sa Pilipinas. At para sa akin, mga kadonatics, kulang pa talaga yung peaceful rally. Nako, hindi yan apekto sa mga kumag na makapal na talaga yung mukha, mga kadonatics, na matagal nang nangungurap sa pera ng bayan, mga kadonatics. Kaya we can do more than peaceful rally. Kaya ang pananawagan ni Kiko Barsaga, mga kadonatics, revolution. From the word revolution, mga kadonatics, this is not just a peaceful rally. Ay talagang lusubin, di ba? Ganyan talaga sana ang mangyayari ngayon, mga kadonatics. Kasi si Bongbong Marcos ay ginagawa niya ang lahat na yun para lang mapagtakpan yung mga kasinungalingan niya, yung mga ginagawa niyang panggagago sa Pilipinas, mga kadonatics. Sobra na talaga siya. Pinakamalinis nga, sabi ng iba, pinakamalinis na presidente sa buong mundo. Kasi palaging naguhugas ng kamay. Sinabi rin ng grupo na kung mayroong mananagot ay pawang mga sacrificial lamb o maliit na individual lamang at hindi ang mga utak sa umano'y korupsyon. Tama. Ito'y sarswela, ito'y walang patutunguhan at hindi pananagutin yung nagpakana ng korupsyon na nangyayari ngayon. Walang balyenang makukulong, walang balyenang mapapanagot. Gagawing state witness na ngayon si Tambalos, mga kadonatics. Yung balyena
yung punot dulo ng lahat, mga kadonatics. Ha? Gagawing state witness, maabsuelto sa kaso, sa obra na. After all, the billions, mga kadonatics, na ninakaw sa Pilipinas. Ngayon, absuelto ka lang dahil gawin kang state witness. Siguro mga dilis at sapsap lamang ang mga tatamaan. Pangunahin, Tama. mga kontraktor. Meron na silang ilalaglag na mga sacrificial lamb, tuloy ang ligaya. Bakit tuloy ang ligaya? Kasi in the meantime, na tayo ngayon nananawagan ng panagutin lahat, tigil na yung korupsyon, in the meantime, tuloy pa rin ang lahat ng mga sistema ng korupsyon. Samantala, sinabi naman ni Milo Basuel na kasabay ng pagkakaroon ng interes ng mga kabataan na makiisa sa kilos protesta, Huwag nating idamay yung edukasyon ng kabataan. Huwag nating idamay na dahil nakikita natin lumalakas yung loob nila, biglang maglalabas tayo ng mga announcement, ng mga pronouncement na hindi naman logically sound yung rason kung bakit ka magpapasuspende ng klase. sinubukan naman nating humingi ng reaksyon mula sa ICI patungkol sa ibinabatong issue ng Artikulo 11. Ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Ikulong! Ikulong! Lahat ng sangkot! Benedict Samson, May logo pa yung ICI ngayon, mga kadonatics, na nakapaskil na. Grabe. Talagang handang-handa si Marcos Jr. Sa panggagago sa taong bayan. Eto mga kadonatics. Billions or trillions of peso ang nawala sa kaban ng bayan. Pero itong si appointed son of Comelec, mga kadonatics, na si Abantot, ay nako naman. Nako naman, mga kadonatics, hindi man lang ma-mention yung mga corrupt na mga congressmen. Instead, ito yung sabi niya. Makikita nyo naman yun sa screen, mga kadonatics. Ito. Anong sabi niya dito? Okay, X, investigate the trillions of funds stolen from the flood control projects. X. Wala yan. Iban natin ang TikTok. Ay talaga naman, mga kadonatics, It was shared by Dean Chase just 5 hours ago, mga kadonatics. Ikaw lang talaga ang abante na alam ko na paatras. This is why we should stop voting senile old men in office. Actually, hindi talaga to binoto Appointed na lang to. Boy Dila, abante, isa ka talagang malaking charantado. Paatras nga, mga kadonatics. Ang dami ng, though we cannot say na lahat ng mga nangyayari or mga videos na nasa TikTok ay maganda. Pero marami ding mga magagandang videos, mga kadonatics, na naka-inspired at nagagamit din itong platform na to para umasenso yung kapwa Pilipino. Tapos ibaban mo, what the heck? Ay talagang pinapattern niya, mga kadonatics, kung anong nangyayari sa Amerika. Anong nangyari? Gulo. Gusto niyang magkagulo din, mga kadonatics. Yung mga tigulang na, dili na kayo kita sa screen sa ilang cellphone. Dapat may mga TikTok din, mga kadonatics, para sa mga ganitong tao, ganitong edad. Toxic. Karen Davila at Chavit Singson, mga kadonatics. Eto, mga kadonatics, ay talagang pinipilit ni Karen Davila na may kasalanan itong si Chavit Singson. Piruin mo, lahat ng nagsasiwalat ngayon sa korupsyon, sa flood control projects, ay talagang tinutuligsa, ginigipit. Anong nangyari? Paatras ka talaga, mga kadonatics, ang Pilipinas. Ikaw yung nagsisiwalat? Ikaw yung bibigyan ng issue. Name it. Kiko Barsaga, ginawa ng issue. Chavit Singson, ginawa ng issue. Sino pa? Mayor Magalong, ginawa ng issue. What the heck? Eto, mga kadonatics, pakinggan natin. Alright, well first of all, ito, Tagalogin na lang natin para mas intindi, no? Ito po. So, what? Ito talaga si Karen Davila, mga kadonatics, Akala niya hindi makakapag-English to or understand ng English itong si Chavit Singson. Tatagalogin. What the heck?
tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no, of the Yes. Bantay San Ildefonso Ildefonso. bypass road. So first of all, Satrap is the construction company that won the bid, just to clarify, and Yes. you own Satrap. You own the Ayan na. Yes, but a long time divest already because when I was the governor, even now we didn't go back because we let our engineers do all the work. All right, but at the end of the day, this But is they can examine extinction. it. It's easy to examine all, not only that project, all the project of Satran were willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officials of Satran. Okay. We never took advantage of any of our projects. Okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay. Ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Konti na lang, kung bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or kami ang probinsya? No, ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pondo. Ang pondo. So ang tanong ko, kasi- sir, ito, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pondo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Tinanong ko na, 100 lang daw ang binigay. Last year. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. We are all eager to do that, but walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nilang pondo, matatapos ka agad yan. Unlike other provinces na paborito nila, magkapakadaling pondo. Alright. Ang proyektong ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir. Hindi to totoo yan. Magkano Ay, yung... ay. Portion by portion ang pinabidyan. Exactly. But the total project cost was 727 million? No, mahaba yan, kanya-kanya portion ng ano. Ang Ano ba nakuha ng talaga? Satrap, konti lang, naitrabaho na nila. Maraming contractors. Ito talagang si Karen Davila. Ha? Bakit mo naman ilalagay lahat sa subtrap? Mga kadonatics, 100 million. Billions or trillions ang nagnanakaw ngayon. Ang ninakaw sa pera ng taong bayan. Bakit bakit kay Chavik Singson sila na hindi na nga siya ang may-ari ng construction hindi na nga siya ang may-ari, di ba? Eto mga kadonatics, 100 million na budget na talaga naman nilagay sa eto mga kadonatics, 100 million na budget na talaga namang ginamit para construction, road construction. Pero kina-question, 100 million, while ang billion, trillions mga kadonatics ang nanakaw. Ayaw niyong questionin? I mean, what the heck? Yung mga nagsisiwalat na ngayon, yun yung kina-question nyo? Like, bakit? Bakit ganon? Bakit ganon yung administrasyon ni Bangag? Ay talaga naman mga kadonatics. I'm willing to go to jail. All the officials of Trump, jail them kung may kalukuhan mangyayari doon. No, It's a diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. Di No, ba? the reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? I don't know because I'm not there anymore. It's been done by Satrap and di ko sila pinapakialaman. Basta sinabi lang, naubos ng pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is based on the project cost,
magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Ang Okay. tinanong ko lang, bakit hindi natapos yan kako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. So why are you... Tinatanong ka ko, satrap sa akin daw. Oh, sa amin doon, pero nag-divest na ako. So tinatanong, sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because Kami ang may-ari doon Okay. yan, pero nag-divest na kami lahat. no, who is kami? Because it says records Yung- that Satrap Construction is still part of the Louis Chavez Singson group of companies. Is this Yes. correct? Yes. Okay, No, so that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% No, of Satrap. wala sila ko, wala na. Wala na. Kaya kumuha ng mga data itong si Karen Davila. Ay, nako naman. So sila po may-ari. For mga diversionary tactic itong ginagawa nila. Alright, Diba? it You could can be check it. diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? I founded Satrap long time ago. Okay. Dahil kami lang ang ano But nung who araw. owns Satrap today? Today, yung mga tao ko na, like for example, other companies, like our radio station, kung anong kikitain nila sa kanila na lang. Oo. But Ganon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. okay, so Konti na lang ang kinikita you're sa saying Satrap. this out in terms of practice. But what do the records show? Kasi what you're saying is in terms of practice, sa kanila na yan, kung anong kitain dyan, sa mga tao mo na yan. Pero Yes. the records still... The record will show na kung anong kinita nila nandun pa rin. They can Yan yung audit dapat it. na record na yun. But do the records show that Satrap is still under the Louis Chavez Singson group of companies? Wala na Ay, kami nako. pangalan. Wala na kang kinita yung mga Chavez. Talaga itong si Karen Davila. Oh, ang dapat imbestigahan ni Karen Davila kung saan napunta yung yung earnings ng satrap na yan. Eh kung hindi na pumupunta sa mga Chavez Singson, wag mo nang questionin na wag mo na ipagpilitan na sa kanila yan kasi look at that. I will never accept mga kadonatics na I own that company and then at the same time I'm not earning anything from it. Of course, di ba? Wala na. At saka, there's nothing wrong kung hindi probinsya yung project. There's nothing wrong. Kung Well- punto namin, yun ang masama. Well, the issue really, of course, given all the flood control projects, is that you have public officials, whether congressmen or families or political dynasties, owning the construction company itself who bidded for the province's project. We have to bid dahil pangsweldo sa mga tao. We have to maintain our people. Yun lang. But wala kami natatanggap na malaki. Yung sinasabi nila na billion, wala yun. Sinasabi lang nila na mayroon kami mga 2 billion in 10 years, nakakuha raw kami ng 2 billion. 10 years, wala po yun. Makakuha kami 100 million lang. Compared kay Diskaya, 3 years term of the press of BBM, 31 billion kagad na nakuha. Yung mayor ng Ilocos Norte, konsehal pa lang. Bawal na dahil konsehal, nagko-construct na. Solo niya yung construction. Konsehal. Yun ang pinili nilang pinalabas na mayor, binigyan kagad ng 6.5 billion. Anong Oo, pangalan po record. niya? Sir, pinapakita niyo na yung litrato. Anong pangalan po ng tinutukoy niyo sa litrato? The new mayor of Lawag, Brian Alcid. Tinanalo si BBM, pinanalo nila. So nanalo siya, binigyan kagad ng 6.5 billion. Ay, Kung meron kami grabe. gano'n, swerte na namin, hindi kami nakatingin ng ganito. My father was a contractor. Ever since, meron kami construction. Pero kung masama, kung pundo namin, gagawin namin, yun ang masama. So, ang It's a tanong ko, public works posible, and highway.
Oo. But I mean, I think let's talk about the road, right? The road. Yes, yes. Okay, you are no longer in public Mukhang hindi ka interesado sa bilyon-bilyon Karen Davila. Ay, nako. office. But Yes. shouldn't representatives of, frankly speaking, Ilocos Sur, shouldn't they be responsible for ensuring that that project is finished? Ganon ang mga congressman. Kailangan namin ng mga congressman to get projects for our province. Kung wala kaming development. Oo, pero I think at the end of the day, the 11-kilometer Vegan Bantay San Ildefonso bypass road should still be finished. Have you checked with the DPWH? Bakit Yes. sila tapusin? This is a major bypass road. Yes. Wala daw punto, sabi nila. You can call now the regional director of Public Works and Highway. Wala daw po. Alam mo ito, Karen, puro diversionary tactic, blaming everybody. But if you want to, they can investigate me anytime kung tutulad to. Alam mo, Diba? diversionary Hindi mo tactic ang matatapa. ginagawa. How come the Diskaya nakakuha ng 31 billion in 3 years? Ngayon, sila, paborito nila sa Ilocos Norte, ang Diskaya and this mayor. Siya sabi ko lang, Ay talagang Marcos Jr. yung Ilocos Norte mo. Dapat mga kadunatics, itong si Marcos Jr. Para sa akin lang, hindi siya dapat ang nag-appoint ng ICI member na investigation na mga kadunatics. Kasi napaka-bias talaga. Conflict of interest. Dapat yung Supreme Court or sino bang mga ahensya ang ang pumili mga kadunatics na mag-compose of this investigation. Yung walang connection sa presidente or sa any corrupt politicians mga kadunatics. leaders should show your accountability, honesty, para pakita niya na malinis sila. Unahin ang Ilocos Norte. Yan. Ilocos Sur. Maski hindi flood control, imbestigahin nila lahat sa Ilocos Sur. But Yan. first, Ilocos Norte. Para ipakita sa tao na talagang sincere ang presidente. Bakit nilalampasan ng Ilocos Norte? Bakit basi sa Senate, nilalampasan nila? So, diba? Hindi di na-mention. divert lahat, blaming everybody para malayo kay presidente. Lahat ng testigo, sinabi na, nagsalita na, nagbigay. Ang sistema nila, Karen, so you will understand. Sila naglagay sa pondo ng galing sa presidente lahat yan. Siya nagpagawa ng budget. Ang nilagay na mula nung umupo si Parang hindi BBM, interesado. 545 billion, half a trillion ang flood control. Inumpisa nila yan pag upo pa lang hanggang ngayon. Hanggang di na mapigil yung mga kalukuhan, inunahan niya pero damay siya. Siya ang third biggest beneficiary as far as the Diskaya is concerned. Number 1, yung Occidental Mindoro. Number 2, Bulacan, almost the same as Ilocos Norte. Nabugbog na nila yung dalawa, Ilocos Norte, wala pa rin. Ang sinahihingi ko lang, Diba? unahin nyo sila, unahin nyo kami, then tuloy-tuloy. Dahil sinasabi nila, nandun yung Ghost Project. Kasi ipakita nila na wala doon, unahin nila. Now, nakita nila may mga Ghost Project, bakit hindi sila magdemanda? Ngayon, wala nang Senate hearing. Iba naman. Hindi iba nila para Tahimik talaga tahimik talaga si Karen ngayon, no? Tingnan nyo. Parang wala na siyang maiba to mga kadunatics at ang gusto niya kasi dito, ilagay sa hot seat itong si Chavit Singson, parang parang bumalik mga kadunatics sa kanya at talagang sinasabi ni Chavit Singson na silang may kasalanan, hindi ako. Ay, mukhang uninterested na agad si Karen Davila, oh. mapalayo si Presidente dyan. Di ba? Ang style nila, binigyan si Diskaya, maraming project.
Then yung mga collection, ibibigay sa mga public and highways officials. Public officials, dadaling kay Speaker at saka si Congressman Saldico. Then, dinadala na, nandun na sa tabi ng Malacanang, dineliver. Hininto na. Sinisira pa kayo yung testigo. So, ang dali kitain eh. Napakadali. Bakit nila dinadali lahat? Nandun na. Idemanda nila. Binigay na kay Speaker. Alright. Sige. Oh, Karen. Go ano? ahead. Did you want to finish your thoughts, sir? Ha? May tatapusin niyo po ba yung sinasabi ninyo? Yes. Ay, nako. Binigay na ang pera kay Speaker according to the witness. Tapos sinara na, wala na. Sinisiraan pa yung witness. Yun ang trabaho nila ngayon kung paano siraan yung mga nagwi-witness to discourage yung mga witnesses. Paano umabot sa mga diskaya yon kung wala silang contact sa Malacanang? Paano nagkaroon ng project na gano'ng kalaki, mga diskaya? 31 billion ang project ng diskaya. At ito mga kadonatics, ang mga witnesses ngayon ay natatakot ng lumabas. Bakit? Ay pag ikaw dinadamay mong sina Romualdez o sino pang punot dulo ng korupsyon na yan mga kadonatics, pag nadamay mo sila sa isiniwalat mo, ay talagang patataymikin ka. Lagyan ka ng mga issues mga kadonatics na makakasira sa'yo at ngayon mawawala yung dignidad mo as a witness. O yung gustong mag-witness na si Romualdez talaga at Saldico yung namumuno sa korupsyon na yan mga kadonatics. Yung presidente, ewan ko talaga kung ano yung ginagawa niya, baka nagpapitears mga kadonatics. Ayong lumantad muna. Yung gustong lumantad na sana mga kadonatics kay Senator Bato de la Rosa, ayong lumantad muna mga kadonatics kasi nga sa mga ganito, sinisiraan. Si Gutesa, nagsiwalat mga kadonatics, siniraan. Sino pa? Ay nako. Wala silang contact. So yun ang binagyan, yun ang nagbigay naman sa mga contractors and subcontractors. Sila nagkolekta, dinala sa mga officials ng Public Road and Highways. Sila naman nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez according to the witness. No. Saka si Saldico. Okay. Now, deliver nila sa tabi ng Malacanang. Wala na. Binago na lahat. All right. Now, okay, Governor, do you have any proof linking, number one, attacks against you to Malacanang? Because you're stating 2 points. What you're stating here is, in effect, this is a diversionary tactic to Yes. attack you by destroying Yes. you with the unfinished bypass road. But the Yes. truth of the matter, if we go to the project, it is unfinished. Wait lang. Yung isiniwalat na ni Magalong mga kadonatics, isiniwalat niya lahat ng mga korupsyon. Hindi siguro lahat, pero majority. Inatake siya ng mga kadonatics sa tennis court. Ginawan siya ng issue. Ganon mga modus operandi sila mga kadonatics. Ganon yung taktika nila. At ito naman, yung road naman mga kadonatics na ay talagang sinasabi niya na dito na hindi na siya ang nagmamay-ari sa company. Di ba? Ay nako. At sa Pilis, walang pondo eh. Okay. Walang pondo. I'm willing to go to you. Mas hindi ako included doon. Pakulong niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Okay, now do you Right now, have any the proof? ICI, I dare the ICI to go to Ilocos Norte. Then, doon sa sinasabi nila na project ng sa truck, lahat imbestigahan nila. Ay kung pupunta yung ICI doon mga kadonatics para mag-imbestiga sa proyekto na yan, ay talagang ginagago na talaga tayo. Yung milyon na proyekto na yan mga kadonatics ay talagang sobra na. Hindi siguro gagawin ng ICI yung mga kadonatics. I'm very sure. Okay. Makakalukuhan yung puro panira yung sinasabi nila 517 billion. Okay. Wala yun. Kung meron ba na yun, matagal na namin natapos yung bypass road.
All right. So I think you're giving out many points here, but do you have any proof of link to Malacanang? Ang scam, problema ngayon, ang problema natin, not only public works and highways, napakarami. Ngayon, pupunta na sa iba, hindi na matatapos to. Flood control, nandiyan na yan, aliwanag. Tapusin natin yan. Hindi na matatapos ito kung lilipat nyo sa ibang anomaly. Nandiyan na yan eh. Tapusin na nila, may witnesses na. Ngayon, ang sabi nila, pumunta si Speaker Martin Romualdez sa ICI. Kung magsabi siya ng totoo, solved na. All right. Sinungaling siya, wala, niloloko na ng taong bayan. Okay. But then people might think now you're diverting the issue to former Speaker Martin Romualdez. Because I think the issue at the end of the day is Ikaw lang. still the bypass road in your province, and that's Satrap. The issue at the end of the day, ha? Ay, nako. I'm challenging everybody. You can go now, check it. Bigyan ko pa sila ng 1 million. Okay. Pwede sila nakita na nakalukuhan doon. All right. On that note, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, thank you so much for joining me today, sir. Thank you. Wala po mangyayari sa ating bansa kung hindi tuloy ito. Ang liwanag na ito nakalukuhan, mas grabe ito kaysa nangyari sa tatay niya nung araw. Nung tatay niya nung araw, nakalagay sa Guinness Book of Record, greatest robbery of government. Dapat, nung sinulungan ko sila, akala ko nilinisin. Mas worse ngayon, ghost project na. Ghost project, dapat masolve yan. Hindi pwede Alright. palapasin. All right. On that note, I want to thank you once again for joining me today. Ay, talagang gusto nang tapusin ni Karen Davila yung conversation kasi wala siyang lusot, mga kadonatics. Ay talagang willing na makulong itong si Chavit Singson, mga kadonatics. Patungkol sa issue na binabato sa kanya. Ito yung mga instances, mga kadonatics, that I really don't like Karen Davila. May mga pagkakataon na okay siya. Ngayon ito, I don't like her here, mga kadonatics. What do you think, mga kadonatics? Comment down below. Ila-like natin at heart natin yan. Don't forget to subscribe and like this video, mga kadonatics. Paabutin natin ng 100k before this year ends. I hope so. God bless you and ingat palagi. Bye-bye.